Nagbanta ang Iran na gaganti matapos kubkubin ng Amerika ang isang Iranian cargo ship. Tinanggihan din ng Iran ang alok na peace talks ng Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Ito ang kuhang inilabas ng US Central Command kung saan kitang pinaputukan ng US Navy ang Iranian cargo ship na MV Tosca sa Gulf of Oman. Sa isa pang video, ipinakita ng US military kung paano nila kinubkob ang naturang barko. Ayon kay US President Donald Trump, kasunod yan ng tangkang paglusot ng Iranian cargo ship sa naval blockade ng Amerika. Aniya, nasa kustodiya na ng US Marines ang naturang barko. Dahil sa pag-atake niya ng Amerika, nagbanta ang Iran military na gaganti ito. Tinawag din ng Iranian Foreign Ministry na paglabag sa kasulukuyang ceasefire ang ginagawang blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan at coastline ng Iran. Habang si Trump, tinawag na paglabag sa kasunduan ang anyay pagpapaputok ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa parehong post, sinabi rin ni Trump na magpapadala siya ng bagong team sa Pakistan para ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran. Sabay bantang aatakihin nila ang energy facilities at infrastructure sa Iran kung hindi nito tatanggapin ang mga kondisyon ng Amerika. Pero ang Iran, tinanggi ang alok na peace talks ng Amerika ilang oras lang matapos ang anunsyong yan ni Trump. Ayon sa news agency ng Iran, sumusobra na at hindi na nila makatotohanan ang mga kondisyon ng Amerika para tapusin ang gyera. Dagdag pa ang kasulukuyang naval blockade ng Amerika. Nitong Biyernes, binuksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa mga commercial vessels. Pero muli ring isinara nitong Sabado dahil sa blockade ng Amerika sa mga barko at pantala ng Iran. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nasa kalahati pa lang ng target ang nagpapalista sa service contracting ng gobyerno na layong arkilahin ang ilang pampublikong sasakyan ngayong mahalang langis. Sa isang programa para riyan, tinanong ang Pangulo ng isang estudyante kaugnay sa tugon ng gobyerno sa oil crisis. At nakatutok si Ivan Mayrina. Tuloy na paanyaya ng gobyerno para sa service contracting. Ang programa kung saan naarkilahin ang mga pampublikong sasakyan para magbigay ng 20 hanggang 40% discount sa pamasahe para may tiyak silang kita. Babayaran ng mga bus ang 100 pesos kada kilometrong biyahe, 40 pesos naman sa modern jeepney at 30 pesos sa traditional jeepney. Pag hindi na sila kumikita, hindi na sila lalabas. Wala nang kayong sasakyan. Mahigit 500 ang ruta ng mga yan sa Metro Manila, habang halos 300 sa probinsya. Pero sa mahigit 40,000 bus at jeepney na target na maisama sa programa, humigit kumulang 20,000 pa lang ang nagpapalista. Paniwala ng LTFRB, kailangan ipaliwanag pang maigi sa mga operator ang sistema, kaya tuloy-tuloy ang pagpapaseminar. Tiniyak din ng LTFRB na iaabot ang bayad sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Yung mga nagbiyahe noong Wednesday, dapat ipipay out na namin ng Friday. Kaso 4-day work week sa LTFRB, so today natin ilalabas yung kanilang, just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. More or less, ilan ang papasok dyan, no? We're just 50% of where we want to be, no? Ang report sa akin, over the weekend, itong weekend na to, baka makompleto na yan 800 million pesos ang budget na inilaan para sa 2 linggong pagpapatupad ng programa. Pero hiniling ng Transportation Department ang 5 bilyong pisong pondo para umabot ito hanggang Hulyo. Dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng programa. Lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman hindi na nga, para mabawasan ang bigat ng dala ng ating mga kababayan. Yun, marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Sa gitna nito, tinanong siya ng isang estudyante. Mr. President, question po. Mr. President, now that na ipinagpatuloy po ng inyong administrasyon ang PUVMP, sa tingin niyo po ba mas nakabubuti po ito sa mga pasahero at sa mga operators and commuters? Sana naman. Unang-una, susuportahan natin yung mga driver, yung mga operator. Pangalawa, yung mga discount na binibigay natin dahil naman para sa mga pasahero.
Ito, para ulit, hindi magiging mabigat ang hindi magiging mas mabigat ang pagbayad ng pamasahe para sa mga pasahero. Tinanong na rin kung paano naman ang mga estudyante. Kayo, you already have 40% discount. Tapos may 20% na linantad dahil nga dito. At sa iba pang naiipit dahil sa krisis sa dulot ng gulo sa Middle East. Yung mga nais umuwi dahil magulo na dun sa kanila ay inuuwi natin. Tapos yung pagdating dito, inutulong din kami sa mga life build program. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Pinupusuan ngayon online ang tila rekindled sweetness ni na Katrina Halili at ng kanyang ex-boyfriend na si Chris Lawrence. Pero, nanumbalik nga ba ang feelings at nagkabalikan ba silang dalawa? Ang sagot ni Katrina, ichichika ni Nelson Canlas. Sweet moments man by the beach o kaya fun dance challenge kasama ang anak nilang si Katie. Pinupusuan ng netizens ang closeness ngayon ni na Katrina Halili at dati niyang partner na si Chris Lawrence. Curious ang netizens. Patotoo ba ito sa kasabihang love is lovelier the second time around? Nang tanungin kung nanumbalik ba ang feelings ng dalawa, sagot ni Katrina, what you see is what you get. Siyempre, tatanong ko sa iyo yung mga tanong ng netizens. Ha? Sure. Nagkabalikan ba? Sa balikan po, Ano? wala. Secret lang. Secret. Secret Oo, wala tayong sasagutin. Bawal daw. Bawal daw po sumagot. Ang mahalaga raw ngayon para kay Katrina, mas nabuo ang relasyon ni Chris sa kanilang anak na matagal na raw niyang hinihintay at ipinagdarasal. Happy ako na nakikita ko na nagiging tatay talaga siya. Nararamdaman ko talaga yung pagiging present niya as tatay. Speaking of parenthood, relate much daw si Katrina sa kanyang karakter sa upcoming drama series na Kamao. Gaganap siya bilang ina ng karakter ng bidang si Anton Vinson. Binubuhos ko talaga dito yung pagiging nanay ko, as in parang si Anton ay ginawa ko siyang si Katie. Maraming makaka-relate dahil syempre marami pong nanay. Or kahit hindi ka nanay, basta gagawin mo lahat para sa pamilya mo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, level up ang love scam na ikinakasa sa ilang condo unit sa Parañaque City. Pati artificial intelligence o AI ginagamit sa pagpapaibig. Mahigit 4 na po ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Isa-isang pinasok ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit ang ilang unit sa isang kondo sa Parañaque City nitong Sabado. Sa isang unit, bakas ang gulot ng mga inabot ang sangkot umano sa pangi-scam. Sa unit na ito naman, tinangkapang gumamit ng cellphone ng ilang nahuli. This my phone po. Ilagay mo dyan. Lagay mo lang dyan, huwag gagalawin. Huli sa akto ang 41 Pilipina habang abala sa love scam. Na-recover sa kanilang mga computer ang mga script na ginagamit pagkausap ang mga nilolokong dayuhan at Pilipino. Kabilang sa modus ang mapaibig ang target gamit ang mas high-tech pang paraan. Mukhang nag-upgrade na rin yung ating mga nag-i-scam online using artificial intelligence. Medyo advanced na. Okay. Meron din, may mga findings din kami na gano'n na may mga Pilipino rin na binibiktima. No? So wala na nang pinipili. Basta natingin nila, they can, yung tao, baring maloko nila doon sa mamamara nila, ay talagang ginagawa nila. Ang ilan sa mga Pilipinang ginagamit sa pangi-scam, nirecruit online mula Las Piñas, Cavite, Bulacan at Nueva Ecija. Hugas kamay naman ang ilan sa mga Indonesian na nahuli nag-supervise sa mga scam hubs. We are just a victim in here. Some friends introduced us to come here and we don't know anything about this also. I just want to go home, release. Where do you want to go home? Back my country. Isinasailalim na sa digital forensic examination ang mga computers para makita ang lawak ng kanilang operasyon. Babala ng NBI sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan namin na gustong kumita kaagad ng instant na pera na gagamitin po ang ganitong pagsasamantala,
Ang NBI po ay laging nakabantay sa mga kriminalidad at amin po itong habulin at huhulihin. Naharap ang 48 inaresto sa reklamong cyber-related fraud sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act ng RA 1175 na may parusang 6 hanggang 12 taong kulong. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Walang kasiguruhan ang kita lalo't mahal ang presyo ng langis, pero tuloy ang pagpalaot ng mga mangingisda sa palawig sa Zambales para sa kanilang mga pamilya. Kaya sila naman ang ating tinulungan sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Sa dagat umiikot ang kabuhayan ni Jerry mula sa palawig Zambales. Kaya mula nang magtaas ang presyo ng petrolyo, dobleng sikap at tiyaga ang baon niya sa paglaot para maibalik ang gastos. Kung dati ay magsisimula siya ng alas 5 ng umaga at umuwi bago mag alas 12 ng tanghali, ngayon inaabot na raw siya ng alas 3 ng hapon para lang may mas malaking huli at hindi malugi. Mangungonsumo kami dati ng halagang 300. Ngayon, dahil nadoble, magiging 900 po yun ang magiging konsumo namin sa isang araw. Ang mangingisda naman na si Froilan na nag-aalaga rin ng lobster at iba pang lamang dagat na ine-export at binibenta niya sa Maynila, hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng gastusin. Sa tracking naman po ang problema, nagtaas din po yung singil. 300 ang itinaas po sa bawat biyahe sa per box po. Pangingisda ang isa sa pangunahing ikinabubuhay sa bayan ng Palawig. Nasa 2,900 ang mga mangingisda dito. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 69th Infantry Battalion. Naghatid tayo ng tulong sa 450 na mangingisda sa Barangay Makarang, Bato, Liozon, West Poblacion at Loklok. Ang pinrovide po ng ating unit ay manpower and at the same time meron po tayong mga transportation support. Maraming salamat po kahit papano mayroon po kaming natanggap galing po sa GMA Kapuso. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Patay ang isang buntis at kanyang 11 taong gulang na anak matapos araruhin ng truck ang kanilang bahay sa Mariveles, Bataan. Sa lakas ng pagkakabangga, nagkasira-sira ang bahagi ng bahay. Natutulog ang mag-ina nang mangyari ang insidente. Ayon sa driver, nawala ng preno ang truck habang nasa pababang kalsada. Tumalon siya at kanyang pahinante mula sa truck. Pareho silang nasa ligtas namang kalagayan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad.